Ay, ano ba yan? Nakakainis na lang yung nanay ko eh. Ako na naman yung nakita. Ako na naman yung sinabihan. Ako na naman yung napuna. Ako na naman yung inutusan. May ganda magdalawang tusay na kami sa bahay. Bakit ako na ako? Ako na lagi nakikita. Sa bagay, pogi ako. Nakakainis talaga. Nag-away na naman kami ng anak ko. Nakakainis din siya. Akala niya na kasi, lagi na lang siya doon yung nakikita. Nakikita. Kasi hindi niya man lang ginagawa yung gawain niya. Lampi! Hugasan mo muna yung plato. Ay, mamaya na muna. May ginagawa na po ako. Nakipag-chat pa ako. Nakulat. Nagsasabi pa ng mga kung ano pa sinasabi. Hindi na sumunod sa akin. Alam niyo kung bakit ako nagkakaganito? Kung bakit ganito ang astas ugali ko? Ito ay dahil sa nanay ko. Ang nanay ko, oo, ang nanay ko. Ang nanay ko ang dahilan ng lahat ng ito. Ganito niya ako pinalaki. Utos kasi utos. Sermon dito, sermon dyan, utos dito, sigaw dyan. Nakakaindi na. Para siyang cellphone din yung mga alin. Grabe utos dito. Grabe magas dyan. Grabe magas kumato. Hindi po tapos ang isang bagay. Utos na naman. Nakakaindi na. Paano ba naman? Hindi niya sinusunod yung unang utos. Yes. Lobe, isang payan ko yung muna. Mamaya na po na itatapusin ko po yung mamaya. Mamaya. Sige, pinagbigyan ko. Lobe, o yung hugasan mo muna. Mamaya na rin po na. May ginagawa pa rin po ulit ako. Paulit rin may ginagawa na naman siya. Pinagbigyan ko. Kaya siguro akala niya, paulit-ulit ko siyang inuutusan. Kasi hindi niya ginagawa yung unang gawain niya. Alam niyo, ito basta isang kinagagalit ko sa nanay ko. Napaka-bungangera. Talagang bungangera talaga eh. Pag-isip ko sa umaga, hindi pa ako nakakaunan, hindi pa ako nag-aanusan. Nakakainis. Sabi naman, pag-aanusan nyo muna, di ba? Di dapat yung mga nanay kahit, anak, aanusan mo, hindi. Grabe, nakakainis talaga. Kaya, minsan sinabi ko talaga sa sarili ko, ninganay yung alarga ko. Paano mo naman siya hindi bumuwangaan? Pagkagising, paggabi sinabihan ko siya, Lope, bago ka matulog, hugasan mo muna yung plato ha? O muna hugasan mo bago ako matulog. Pagkagising ko, ha! Andiyan pa rin yung hugasan, bakit di mo hinugasan, Lope? Ayan, tinaktakan ko siya, hindi ko siya natigilan ako. Magising siya! Alam mo, ang nanay ko napaka-stricto sa akin talaga eh. Bakit pumunta ako sa kaibigan ko pagbalik ko? Anak, saan ka punta? Anak, saan ka nagaling? Anak, sino kasama mo? Pati ka nag-text, pati ka nag-tweet, pati ka nag-skype, pati ka Siyempre naman kahit konti ako bilang kabataan, kailangan ko din ng privacy. Ay, na ba ang investigador kung makapag-investigate? Paano ba naman kasi? Kaya ako siya pinapagalitan. Hindi ba lang siya nag-text sa akin? Nay, gabi pa po ako uuwi. Nay, may pupuntahan po ako. Ay, Nay, may kadate po ako. Ay, Nay, andito po ako sa may ano. Hindi mo lang siya mag-text sa akin. Open naman lagi yung FB ko. Yung Skype ko. Yung Twitter ko, hindi mo lang siya mag-message sa akin kung nasaan siya. Siyempre, bilang nanay, nag-aalala tayo sa mga anak natin, di ba? Nag-aalala tayo kung nasan sila. Alam niyo, nanay ko napaka-kuripot. Kuripot na kuripot. Pumunta kami sa Divisoria, sabi ko, Nay, ang ganda ng bag. Gusto ko yun, Nay. Tapos sabi niya, anak, mahal yan, 250 yan. Sabi ko, 250 lang, ma. Tapos sabi niya, anak, wala na bang mas mula dyan? Kailangan natin mag-budget. Wala naman ako nakikita sa budget. Tapos one time nangingi ako ng piso. Nay, pingin piso. Anak, kailangan natin magtipid. Oo, mga piso lang. Siyempre, kailangan natin mag-budget. Pambayad ng kuryente, pambayad ng ilaw, ano ba? Ay, basukan na naman! Pang-tuition na naman ng mga anak natin. Kailangan natin magtipid. Kaya nga hindi ko siya pinibigyan. Yung 250 na ba? Sa Divisoria, 50 lang yan eh. Eh di yung 200, may pabili pa kami pang pagkain namin. Tapos, sa araw-araw, pagkain pa namin.
pinalaan ng panahon, oras, kahit kunting salo-salo, hindi naman ako nangangagat ng todong-todong bonggang-bongga. Okay lang sa akin, basta masaya kami. Pero hindi eh, kung hindi ko pa pinaalala sa kanyang gabi, hindi niya maalala. Ay yung pinaka-nakakainisan ko sa lahat eh. Kaya lang naman ako nagiging makalimutin. Siguro, sobrang stress. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Madaming problema. Pati nga birthday ng anak ko, akala niya siguro nakalimutan ko na. Pero hindi niya alam. Hindi ko na lang pinapaalala sa kanya. Kasi alam ko, kahit konting salo-salo, wala akong paghahanda sa kanya. Pagkalipas ng ilang linggo, nasakit ang nanay ni Lope at si Lope na lang ang naiwan na kasama ng kanyang